Magandang araw po mga ka-recap. Welcome back po sa ating channel. Ipagpatuloy na po natin ang kwento ni Baphomet. Matapos nga na matamaan ni Baphomet ang monster ng kanyang palakol ay agad niyang sinubukan ang skill na nakuha galing kay Raven. Ito ang Giga Blaze. Biglang may lumabas na malakas na apoy kay Baphomet at dumaloy ito papunta sa monster. Biglang nagkaroon ng malakas na pagsabog at maririnig ang nakakatakot na tawa ni Baphomet. Masaya siya dahil nasusunog ang monster. Wala naman masabi si Reaper sa ginagawa ni Baphomet. Sa isip niya ay may mga hunter na mahilig sa pakikipaglaban at mukhang isa na si Baphomet dito. Ayaw niyang makasama ito ulit sa raid. Pero bigla niyang napagtanto na gumamit ng magic si Baphomet. Akala niya ay isang warrior class si Baphomet pero paano daw ito nakakagamit ng malakas na magic na parang magic swordsman. At wala siyang kilalang ibang magic swordsman na ganito kalakas. Maliban kay Raven, bigla silang nakaramdam ng pagyanig. Mukhang unti-unting nawawasak ang kinakatayuan nila. Nakakita ng daanan palabas si Reaper at ipinaalam niya ito sa mga kasama. Habang tumatakas ay naiwan si Pagan dahil tila wala pa rin ito sa matinong pag-iisip. Nahulog siya at nabitawan ang natitirang braso ng kanyang alalay na si Secretary Kang. Pero bigla siyang iniligtas ni Baphomet. Sa labas ng tower naman ay patuloy na nag-uusap si Echidna at ang babaeng hunter. Tinanong siya ni Echidna kung gaano nakatagal nang pumasok si Valkyrie sa tower. Mga 1.5 oras na, sagot ng babae. Sinabi ni Echidna na sa taglay na skills ni Valkyrie ay siguradong nasa itaas na siya ng tower. At kung nasa itaas din si Baphomet ay siguradong magkikita na sila. Balik sa tower. Nailigtas nga ni Baphomet si Pagan pero tila ay wala na itong kalooban mabuhay. Sinabi ni Baphomet na kahit makalabas siya dito ay mamamatay pa rin siya sa susunod na tower dahil wala na ang mga buhay sa mga mata niya. Kung sino man daw ang nawala na ng kalooban ay di na nababagay sa pakikipaglaban. Kaya baka blessing na daw kapag mamatay na siya ngayon. Binitawan ni Baphomet si Pagan. Pero nagulat siya nang may biglang nagligtas kay Pagan. At ito ay si Valkyrie. Sinabi niya na mukhang bad boy si Baphomet, pero mag-e-enjoy daw siyang paamuhin si Baphomet. Sa labas naman ng tower ay nagpaplano na si Echidna at naghahanap ng magagaling na reporter. Reporter na makakapigil sa mga skandalo na maaring lumabas dahil kay Valkyrie. Bakit kaya ganito na lang ang pag-iingat ni Echidna sa image ni Valkyrie? At ano kaya ang tunay na balak ni Valkyrie kay Baphomet? Sa isang TV show ay minsang tinanong si Valkyrie kung ano ba ang kanyang tipong lalaki. Ang gusto niya sa lalaki ay masarap kausap. Hindi rin mahalaga sa kanya ang panlabas na katangian, pero nang tumalon siya sa pool at nakita si Baphomet ay nasabi niya sa sarili na ito ang tipo niyang lalaki. Kaya sinadya niyang mahimatay sa tabi ni Baphomet sa pag-iisip na makukuha niya ang atensyon nito na siyang kinainis ni Echidna dahil alam niya ang pinaplano nito. Sa isip ni Valkyrie ay magugustuhan siya ni Baphomet dahil sa kanyang ganda at seksang katawan. Pero nasira daw ang plano niya dahil kay Echidna. At ngayon ito na ang pagkakataon niya dahil nagkita silang muli ni Baphomet. Lumapit siya kay Baphomet at sinabi na hindi sinasadyang nagkita silang muli. Matapang daw siya dahil ginamit niya ang codename na Baphomet. Sinabi niya na masama daw ang ginawa ni Baphomet pero sadyang tipo niya lang talaga ang mga bad boy. Pero walang reaksyon si Baphomet habang nagsasalita siya at tila kinakausap niya lang ang sarili niya. Biglang tinanong ni Baphomet si Reaper kung sino daw ang babaeng ito. Nalungkot si Valkyrie dahil hindi siya maalala nito. Nilapitan ng dalawang hunter si Valkyrie at sinabihan na ihiwalay ang kanyang personal na love life sa trabaho. Ang ibang hunter daw ay nakatingin sa kanya na may paghanga kaya ayusin niya ang mga kilos niya. Kumalma na si Valkyrie at inanunsyo na papasok na sila sa final boss room. Huwag daw mag-alala ang ibang hunter dahil ang Arc Guild mismo ang haharap at kakalaban sa boss pero maghanda pa rin sila sa anumang posibleng mangyari. Binuksan na nila ang pinto ng pinakahuling kwarto, pagkabukas ng pinto ay agad sumigaw si Valkyrie na yumuko. Biglang may umatake kaagad sa kanila. Ang Knight Captain ng Tower of Mazes. Sharon. Tinanong niya kung sinong malakas na nilalang ang haharap sa kanya. Napansin niya si Baphomet at tila may naramdaman siyang kakaiba sa taong ito. Tumawa siya at sinabi na mukhang may nakahalong ibang nilalang sa kanilang grupo kaya paghihiwalayin niya ito. Nagpalabas ng itim na slashes si Sorrow na naghiwa-hiwalay sa grupo. Sunod na inatake ni Sorrow ay si Baphomet.
Ka-counter na sana si Baphomet pero biglang sinangga ni Valkyrie ang ataking ito. Sinabi niya kay Baphomet na ito na ang kanyang pagkakataon na magpakitang gilas at maalala ni Baphomet. Kaya manood daw siya ng mabuti para makilala niya kung sino si Valkyrie. Sinabi ni Charo na masyado daw mainipin ang isang ito at hindi makapaghintay kahit di pa niya tapos hiwa-hiwalayan ang grupo. Sinabi ni Valkyrie kay Sorrow na hindi na kailangang paghiwa-hiwalayan ang grupo dahil siya na mismo ang haharap sa kanya. Inactivate ni Valkyrie ang kanyang unique skill, Vanadi's Grace. Dahil sa skill na ito ay nagkaroon ng barrier ang lahat na nandoon, proteksyon sa pisikal at magic. Bamalat din kay Valkyrie ang armor ng isang warrior. Lahat na stats ni Valkyrie ay tumaas ng 30%. Nagsimulang maglaban si Charon at Valkyrie pero makikitang dehado si Charon sa labanang ito. Mas mabilis at malakas si Valkyrie. Pero napansin ni Baphomet na tila may mali sa nangyayari. Patuloy na naglaban si Charon at Valkyrie. Nilabas na ni Charon lahat ng kanyang lakas pero wala siyang nagawa kay Valkyrie at tuluyan nang natalo ang boss ng tower na ito. Pinuri ng mga kasamahan si Valkyrie. Perpekto daw ang pakikipaglaban niya at walang nagawa ang boss, pero sinabi ni Valkyrie na tila may mali. Masyado daw mahina ang boss na ito para sa isang epic rank na tower. Hindi niya daw nagamit ang weapon skill niya. Sinabi ng mga kasama na siguro ay lumakas lang siya, pero napansin ni Valkyrie na natapos na nila ang boss pero di pa rin lumalabas ang message na na-clear na nila ang tower. Unti-unting may lumalabas sa katawan ni Charon at napansin ito ni Baphomet at Valkyrie. Biglang bumalat ang malakas na aura sa paligid at lumiwanag ito. Lumabas ang tunay na boss. Naiiyak ito at sinasabi na bakit kailangang mamatay ni Charon. Bakit daw sila ayaw lubayan ng mga kalaban. Biglang lumabas ang mga magic circle at umiwas ang lahat dito pero maliban kay Reaper. Sinadya niyang pumunta sa magic circle at bigla siyang nawala. Ganoon din si Baphomet. Sinubukan pa siyang iligtas ni Valkyrie pero huli na ang lahat. Saan kaya dinala ng magic circle si Baphomet at Reaper? Nahimatay si Reaper pero nang magising siya ay tila nasa ibang lugar na siya. Pero tumalon sa saya si Reaper dahil nagawa niya ito sa wakas. Hindi daw sayang ang pagbili niya ng impormasyon. Bigla naman siyang nagulat nang makita sa Baphomet na tinatapakan niya. Pati si Pagan ay nadamay rin. Hindi niya alam ang nararamdaman kaya napasigaw na lang ito. Humingi si Reaper ng paumanhin kay Baphomet at Pagan dahil naisama sila sa Magic Circle. Babayaran niya na lang daw ang mga ito bilang kompensasyon. Pero sinabi ni Baphomet na wala daw siyang pakialam. Gusto niya lang malaman kung ano ang lugar na kinakatayuan nila. Ito daw ay ang templo sa loob ng tower at makakapasok lang sila dito sa pamamagitan ng Magic Circle at kung lalabas na ang tunay na boss. Mukhang alam na daw ito ni Reaper. Ito siguro ang dahilan bakit sumama si Reaper sa raid sa ad ni Baphomet kaya hindi niya maiwasang tanungin si Reaper kung may nakatago bang kayamanan dito. Sinagot siya ni Reaper na mas mahalaga pa sa kayamanan ang naririto. Sinabi niya na ang buong templong ito ay mahalaga, mga kaalaman at data ng monster ay nakatago sa temple na ito. Kung oobserbahan daw ang disenyo ng templo ay malalaman nila ang klima at kultura kung saan nakatira ang mga ito. May kinikilala din silang Diyos na katulad sa mga tao. Maaari daw silang magsaliksik dito. Tinanong siya ni Baphomet na handa niyang ibuwis ang kanyang buhay para lang dito. Sinabi ni Reaper na hindi ito basta-basta lang. Mahalaga ang mga impormasyong ito dahil isasama niya ang mga nalaman sa librong isusulat niya. Magiging sikat siyang manunulat, pero binasag ni Baphomet ang pantasya ni Reaper. Sinabi niya na ang templong ito ay ginawa lamang para maging konsepto ng mga monster. Ang tanging nasa utak lang ng mga monster ay ubusin ang mga tao. Hindi naman sumang-ayon si Reaper. Tingnan daw nila ang mga nakasulat sa pader. Mukhang ito ang kasaysayan ng mundo ng Tower of Mazes. Nakasaad dito ang napakagandang kaharian ng Bellatrix. Ang kanilang hari ay nagngangalang Rizal. Napakaganda ng mukha niya, mas maganda pa sa lahat ng babae sa kaharian. Gumagamit din siya ng spells na mas malakas pa sa mga mage. Mukhang alam na ni Baphomet ang tinutukoy ng kasulatan. Lumaganap daw sa karatig bansa ang kahusayan ni Rizal at kabutihan nito sa tao kaya ang ibang tao sa ibang nasyon ay nais pagsilbihan ng haring ito. Nagdulot naman ito ng galit at inggit sa karatig bansa kaya nagdeklara sila ng digmaan laban sa bansa ng Bellatrix. Para maprotektahan si Rizal at ang kaharian,
Ang nakakatandang kapatid niya na si Charon ay gumamit ng black magic para lumakas pero nawala ito sa sarili. Ang Archmage naman ng kaharian na si Betelgeuse ay inalay ang katawan sa Tree Spirit para makakuha ng mas malakas na mahika. Nawasak ang damdamin ni Rizel dahil dito. Gusto niya lamang na umunlad ang kanyang kaharian. Hindi na matanggap ni Rizel ang patuloy na pagsakripisyo ng kanyang mga tao para lang sa digmaang ito. Kaya ang ginawa niya ay gumawa siya ng pader na hindi basta-basta mapapasok ng kalaban. At ito ay walang iba kundi ang Tower of Mazes. Pero nagalit si Pagan dahil sa walang kwentang-kwento kaya sinuntok niya ang isang pader at nabasag ito. Makikita naman sa mukha ni Reaper ang takot. Sinabi ni Reaper na hindi nila dapat basta-basta na lang binabasag ang mga bagay sa loob ng templo. Maaaring may mangyari na hindi nila alam. At nakaramdam nga si Baphomet ng kakaibang enerhiya. Sinabi ni Baphomet na mukhang may nangyari na nga. Nagpakita sa kanila at ito ay walang iba kung hindi si Rizel. Ang boss ng tower, lumabas ang mensahe sa system at nakatanggap sila ng quest. Talunin ang boss ng Tower of Mazes na si Rizel. Hindi alam ni Reaper ang gagawin. Balak niya lang inspeksyonin ang templo pero wala sa plano na lalabanan niya ang boss. Hindi rin nila magamit ang teleportation device dahil di ito gumagana kapag nariyan ang boss. At ang templong ito ay naging isang boss room na. Nagsalita ang boss at sinabing binigyan niya daw sila ng pagkakataon pero pati dito sa templo ay pumasok sila. Tinapos ni Reaper basahin ang kasulatan para makakuha pa ng impormasyon pero mas nagulat siya sa nalaman. Naging isang Diyos si Rizel at naging tagapagligtas ng kanyang kaharian. Sinabi ni Baphomet na bakit ganito kaya ang mga ugali ng mga Diyos. Pinaparinggan niya pala ang babaeng administrator niya. Pero biglang nagpakawala ng isang maliwanag na atake ang boss at tila nagising si Baphomet sa ibang lugar. Sa paligid niya ay umaapoy at may hawak-hawak siyang katawan ng isang babae. Hindi niya ito kilala at nalilito siya sa nangyayari. Biglang nagsalita si Rizel at tinanong kung pinagsisihan niya ba ito. Ito daw ang alaalang pinaka-pinagsisisihan niya sa kanyang buhay. Mukhang may pinatay daw siyang tao na mahalaga sa kanya. Hindi daw ito gusto ni Baphomet pero wala siyang magawa kung di gawin ito. Sinabi ni Rizel na tutulungan niya si Baphomet na maitama ito. Maaari daw siyang magsimulang muli. Pero nagulat si Rizel sa sagot ni Baphomet. Ayaw niya daw magsimulang muli. Binasag ni Baphomet ang ilusyon na ginawa ni Rizel at sinabi na nagkamali siya ng bibiktimahin. Hindi daw siya ang may-ari ng alaalang ito. Ito siguro ay alaala ng tunay na nagmamay-ari ng katawan niya. Aatakihin na niya sana si Rizel pero biglang tumigil ang lahat. Sinampal siya ni Reaper at bigla siyang nagising. Nagulat si Baphomet. Ipinaliwanag sa kanya ni Reaper kung nasaan sila at kung ano ang nangyari. Nakatulog sila dahil sa ilusyon ni Rizel. Napaisip si Baphomet dahil mas naunang magising si Reaper kaysa sa kanya. May isa daw silang malaking problema. Ayaw magising ni Pagan. Isang paraan na lang ang di pa niya nasusubukan at ito ay tamaan daw ang pribadong parte ni Pagan pero hindi siya sigurado kung tama na siya ang gumawa nito kaya inutusan niya si Baphomet na gumawa nito. Pero ayaw ni Baphomet. Natarante si Reaper at sinabi na kung ayaw ni Baphomet ay siya na lang ang gagawa. Pero pinigilan siya ni Baphomet at sinabi na hindi pa rin ito gagana. Nakukonsensya si Reaper dahil siya daw ang dahilan bakit nasama sila sa loob ng templo. Kailangan niya daw itong mailigtas at maibalik sa normal. Bago pala pumasok sa tower ay may lihim na kasunduan si Reaper at Pagan. Kasalukuyan namang nananaginip si Pagan at naaalala ang nakaraan niya. Namatay ang kanyang ina pagkatapos siyang ipanganak. Sinasabihan din siya ng mga tao na wala siyang talento kumpara sa kanyang mga kapatid. Walang ibang dumamay sa kanya kung hindi si Secretary Kang. Gusto niya din maging hunter dahil namangha siya nang makita si Raven. Pero dahil sa kanyang maling desisyon ay namatay si Secretary Kang. Sinisisi niya ang kanyang sarili dahil sa mga nangyayari. At dahil sa sitwasyon niya ngayon ay nakakita ng pagkakataon si Rizel na kumbinsihin si Pagan. Tutulungan niya daw itong maitama ang mga mali niya. At maipapanganak siyang muli. Biglang may kakaibang nangyari sa katawan ni Pagan. Unti-unti itong binabalot ng itim na barrier. Unti-unting nagbago ang anyo niya at biglang nabalot ng kadiliman. Nagulat si Baphomet at Reaper sa nakita. Naging isang monster si Pagan. Inatake niya kaagad si Baphomet at Reaper nang walang pag-aalinlangan. Sinubukang gumanti ni Baphomet at nagpalitan ng atake ang dalawa.
Napatawa ng malakas si Baphomet at sinabi na ang kasalukuyan niyang lakas ay di niya kayang pigilan ng monster na nasa harap nila. Kailangan nilang magtulungan pero ang tanging paraan lang para maibalik sa normal si Pagan ay makancel ang mental spell na ginamit sa kanya. Pero sa kasamaang palad ay ang boss mismo ang may gawa nito. Maaaring makancel ang spell kapag natalo nila ang boss pero ang masamang balita ay hindi ito nagpapakita. Sinabi ni Baphomet na may isang natitirang paraan pa siyang naiisip. Katulad ni Reaper ay may dahilan rin daw siya bakit gusto niyang pumasok sa boss room. At ito ay masubukan ang skill na di pa niya nagagamit. Pero may kondisyon ng mga ito bago magamit. Una, kailangang nasa pinakamataas na palapag siya ng tower. Pangalawa, kailangang may lumabas na kalaban na mas malakas kaysa sa kanya. At ang pangatlo at huling kondisyon, ay kailangang may gawin si Reaper para sa kanya. Binulong niya ito kay Reaper pero sinigawan siya ni Reaper at sinabi na hindi niya ito magagawa sa kanya. Sinabi ni Baphomet na mamamatay silang lahat kapag di niya ito ginawa. Pero kung ayaw daw talaga ni Reaper ay gagamitin niya na lang ang lahat na skills niya para tapusin si Pagan. Kinonsensya ni Baphomet si Reaper at sinabihan ng masasamang salita. Ikinagalit ito ni Reaper at biglang sinaksak si Baphomet sa dibdib. Bumagsak siya at sabay din na aatake ang monster sa kanya. Pero bigla niyang inactivate ang kanyang unique skill. Chrono Break. Biglang lumabas ang kulay pulang liwanag kay Baphomet. Nakumpleto ni Baphomet ang tatlong kondisyon. Ang ikatlong kondisyon pala ay kailangan niyang makatanggap ng fatal damage galing sa isang hunter. Sandaling nawala ng malay si Baphomet at sinubukan siyang gisingin ni Reaper pero bigla siyang nilapitan at pinatulog ni Baphomet. Mas mabuti daw na hindi niya ito makita. Pero sa monster daw ay may kailangan siyang gawin. Tumalon ang monster ng sobrang taas at naghahandang atakihin si Baphomet. May isang nilalang naman na tila pinagpapawisan ng naramdaman ang presensya ni Baphomet at nagtatanong ito kung paanong nagawa ni Baphomet na makuhang muli ang kanyang kapangyarihan. Sino kaya ang nilalang na ito? Naninibago si Baphomet sa nararamdaman. Matagal-tagal din daw niyang hindi naramdaman ang daloy ng kapangyarihan sa katawan. Paparating na ang atake ng monster sa kanya pero biglang pinutlo lang ni Baphomet ang isang braso ng monster. Bilang kapalit daw ng pagligtas niya kay Pagan, ay kukunin niya ang braso nito. Sinabi ni Baphomet na mukhang binalik ng system ang kanyang kapangyarihan pero magagamit niya lang sa loob ng tower. At merong pang napakatagal na cooldown na umaabot sa 1 taon. At hindi niya rin magamit ang skills na natutunan niya bilang tao habang nasa ganitong anyo. Tinali niya ang monster gamit ang kanyang skill. Habang tinitingnan ni Baphomet ang monster ay naalala niya na mas mabuti kung ipagkatiwala niya na lang ito sa nilalang na naiisip niya. Magaling daw ito sa mga spells. Sinubukan niyang tawagin ang nilalang pero tila hindi siya lumalabas. Ilang beses niyang ginawa ito pero hindi pa rin lumalabas. Kaya nag-alboroto sa galit si Baphomet. Parang sinusuway daw ang kanyang utos ng nilalang na ito. Biglang nagsalita ang nilalang na ito sa takot. Akala niya ay malaya na siya sa wakas pero bakit pa daw bumalik si Baphomet? Binati ni Baphomet ang nilalang na ito. Ito pala ay walang iba kundi ang dating boss ng Tower of Abyss. Si Beelzebub. Ang sikat at kilala ng mga hunter na boss ng Tower of Abyss ay si Baphomet. Pero ang tunay at unang boss ng tower ay si Beelzebub. Pero nagbago ito isang araw nang dumating si Baphomet sa palapag ni Beelzebub na may dala-dalang maraming sandata. Tinanong siya ni Baphomet kung siya daw ba ang boss ng tower na ito na si Beelzebub. Nalito si Beelzebub at tinanong kung ano ang ginagawa niya. Hindi daw ba siya ang tagabantay sa ilalim ng tower na si Baphomet number 18, paano daw nakaakyat ang isang tagabantay sa palapag niya? Biglang inilabas ni Baphomet ang lahat na sandatang dala niya at sinabihan si Beelzebub na pumili ito ng sandatang gusto niyang tumapos sa kanya. Naglaban nga ang dalawa at nagresulta sa panalo ni Baphomet. Tatapusin na sana ni Baphomet si Beelzebub pero nagmakaawa ito sa kanya na huwag siyang patayin. Tinanong siya ni Baphomet kung ano ang magandang dahilan bakit hindi siya pwedeng patayin. Sinabi ni Beelzebub na siya ang boss ng tower at kung mamamatay siya ay masisira ang tower at mawawala silang lahat. Kahit daw mas malakas si Baphomet kesa sa kanya, siya pa rin daw ang kinikilala ng tower bilang boss. Inalok niya kay Baphomet na magtatrabaho siya para sa kanya. Magaling daw siya sa spells at higit sa lahat ay siya na ang magiging boss kapalit ni Beelzebub. At simula noon ay si Baphomet na ang naging boss ng Tower of Abyss.
Inutusan na niya si Beelzebub na tanggalin ang spell kay Pagan. Sinabi ni Baphomet sa kanya na mukhang hindi niya ito kayang gawin pero bilge siyang sumagot na walang spell na hindi niya kayang tapatan dahil siya daw ang dakilang Beelzebub. Matatapos niya daw kagad ito nang walang hirap. Habang nasa loob ng templo si Rizal at inaayos ang mga nasira, iniisip niya na wala nang makakapasok pa dito. Pero biglang nakita niya ang isang bitak sa pader. Sa isip niya ay hindi maaring magkabitak ito. Sino naman ang pwedeng makasira sa spells niya? Walang may mas malakas sa kanya pagdating sa spell sa loob ng tower na ito. Laking gulat niya nang tuluyang nabasag ang pader at biglang may sumipa sa kanya. Walang iba kundi si Baphomet. Pinuri ni Baphomet si Beelzebub dahil magaling daw ang ginawa niya. Ngayon ay siya naman ang lalaban sa boss na si Rizal. Matatalo na kaya ni Baphomet ang itinuturing na Diyos at boss ng tower na si Rizal? Alamin natin ito mga ka-recap sa susunod na mga kabanata. Maraming salamat po sa inyong panunood at sana po ay nagustuhan ninyo. Please like our videos po and also subscribe po sa ating channel. See you soon. Bye!